Hello, kumusta ang lahat? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat. Ang dami nating pag-usapan today dahil mainit na mainit ang usapin ngayon sa Pilipinas patungkol dito sa impeachment. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. Ili TV. Ili TV. Yan, huwag niyong kalimutan subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking i-upload na mga bagong video. So today guys, today talaga ay na-impeach na si Vice President Sara Duterte sa Congress, sa HOR, ang House of Representatives. Pero sabi nila House of the Crocs, House of the Crocodiles. Ayan. So, ano na ang mangyayari? Ano na ang next? What is next? Ano na ang susunod na mga moves ng mga ating mga idol, ang mga Dutertes. So, merong pahayag si Pulong at si Baste. Meron silang mga post sa kanilang mga social media account. At eto guys, si Vice President Sara Duterte bigay siya ng kunting kunting sagot sa media. Hindi pa siya magbigay ng mga kung ano-anong mga sagot dahil hindi pa niya nabasa, no, yung impeachment complaint na yon, kasi kailangan pa niyang basahin yon bago siya magbigay ng kanyang komento. So ang impeachment ay nasa Senado na. Okay? So diyan ang final round. Kasi ang Senado ang mag-judge o manghuhukom. O, sila ang bigay ng hatol. Kumbaga, hahatulan nila si Vice President Sara Duterte kung mayroong makitang mga kung sa kurti pa yan, kung makitaan na may kasalanan siya na nagawa, mag-ano yan sila, magpa-pirma. Sino ang magpirma dyan? Okay? So sa ngayon, meron tayong 23 senators. Kasi 24 man yan sila. Pero yung isa nasa DepEd naman, si Angara, nasa DepEd naman yon. So hindi na siya kasali. No? Hindi na siya kasali dyan. So, ang nandyan, 23. No? So, kung makita ninyo kanina, yung sagot ni Senator Joel Villanueva, yung parang junto. No? Junto kasi nga, wala na silang time. Pati yung Congress, kasi nga, ano na sila, mag-umpisa na mga panya. Kasi nga, campaign period na sa 11. No? So hanggang Mayo na yan sila. So babalik sila sa June pa, no? So meron na tayong mga bagong halal na mga senador. So kaya iboto ninyo both straight PDP Laban candidates at yung kanilang mga iindoso. At especially iboto ninyo si Atty. Vic Rodriguez, no? Yan. So ano ang next move ni Vice President Sara Duterte patungkol dito sa impeachment niya na ito? So, merong binasa kanina ang mga banateros na 7, no? 7 'yon na mga complaint, kumbaga mga reklamo nila. Bakit ba nila gi-impeach si Vice President Sara Duterte? So, 'yon ang kanilang mga reklamo. Yun ang kanilang mga reklamo, yung 7 yun.
mga walang kwenta, no? Walang kwenta na mga reklamo na yun. Yun pa rin, confidential fund, tapos Inday Sara, mayroong mga kayamanang tinatago, baliktad yata. Parang si Marcos ang maraming mga kayamanang tinago sa ibang bansa. Doon sa Amerika, may mga tinago nilang mga kayamanan, hindi pa nga nakuha yung iba. Tapos Inday Sara, sabihin nyo, may tinagong yaman. Anong yaman? At saka mayaman naman yung asawa ni Vice President Sara Duterte. At saka pareho yun, abogado. Diba? At tingnan naman ninyong Davao City kung gaano kayaman na sa pamumuno nila. Diba? Tapos sabihin nyo, kurakot. Ano lang yung ginagawa ninyo kasi diversion. Kasi patungkol dito sa itong vice cam na blanco-blanco. Kasali kayo dyan eh. Mga congressman, kayo ang salarin dyan eh. Kaya naghanap kayo talaga ng paraan na maano yung atensyon ng tao dito sa impeachment. Pero nagkamali kayo. Kasi hindi talaga tantanan ng taong bayan yan. Pera namin yan eh. Pera namin yan. Lalo ng pera ng mga OFW yan. Mga tax namin yan eh. Tapos nanakawin lang ninyo. Hindi talaga tantanan yan ng vice cam na yan. Meron talagang mananagot dyan. So ano ang sunod na move dito? So merong pwedeng pagpilian dito guys, no? Merong pwedeng pagpilian dito. Ito. Dalawa lang ito. Pwede siyang fight, makipag-fight siya, lalaban siya hanggang sa Senado. Meron namang mga abogado at saka yung mga complaint nila, wala namang kwenta yan. Tapos, abogado din si Inday Sara, abogado si Tatay Digong. Merong mga abogadong uupo dyan. Meron pang ibang mga abogado na uupo dyan. Hindi lang si Tatay Digong. Nandyan si Sal Panelo at marami pang ibang abogado na kinuha na nila para sa impeachment na yan. Okay. So ngayon, pwede yan. Pwede siya lumaban dyan sa Senado. Pero alam naman natin guys na ang mga politiko, pag makakita ng bilyones or milyon na offer, di natin alam, baka magbago yung mga puso o mga isip nila, di ba, madala sa pera. Baka yung ayaw pa sana magpirma, pipirma na lang, no? Dahil sa pera. Yun ang isa nating bantayan dyan. Kaya, pwede siyang makipag-fight, no? Pero, kung gusto niya talagang tumakbo sa 2028 election, pagka-presidente, pwede din siya mag-resign. Pwede siyang mag-resign. Pwede siyang mag-resign, no? Para, pwede pa siyang tumakbo. Kasi pag mahatulan siya na makonvict siya diyan sa Senate, wala na, hindi na siya pwede tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kahit mag-mayor, hindi na pwede. No? So, pwede siya mag-resign. Kung mag-resign siya ngayon, walang problema. No? Masaya yung mga komunista. Mag-ano sila. Pero, pwede siyang tatakbo pagka-presidente sa 2028. Okay yun. Ang tanong, pag mag-resign siya, sino ang papalit sa kanya? Dalawa lang yun. Pwedeng si Tambaloslos, pwede si Chis Escudero, o pwede din si Robin Padilla, yung number 1 na senator. Pero hindi nila kukunin yan. Hindi kukunin ni Marcos yan. Si Tambaloslos talaga yung kukunin niya dyan. Tapos mapaaga yung pag-resign ni Bongbong Marcos. Ano ang dahilan nila dyan? Masakitin na si Bongbong Marcos, mahina na, no, dahil sa kakapulburon niya. So, kailangan na
si Tambi na ang ah, magpresidente. Tapos, kung magkaupo na si Tamba, trabahuin na naman nila yung magiging na siya dyan, magiging prime minister na. Okay? Yun na ang pwedeng mangyari dyan. Yun, sa akin lang naman yun. No? Kung sa ngayunan ninyo, okay. Kung hindi, okay lang rin. Di ba kayo? Ano ang sa inyo? Sa tingin ninyo? Ha? At ito, ang number 1 na pumirma sa Congress, ang unang pumirma talaga doon ay ang anak ni Bongbong Marcos. Si Sandro Marcos, ang unang nagpirma sa impeachment. Okay? At ang nagkalap ng mga pirma, yung congressman na taga Iloilo. Hindi ko alam anong distrito yon. O mga taga Iloilo. Kilala ninyo yung congressman ninyo? Yung yan, may kaso yan eh. Yung mga nangatigi na mga bata, nag-iinjeksyonan nung anong injection yun? Wala na kuha na siya. Nawala na yung kaso niya. Kaya nagbayad na yan siya, nagbayad utang. Siya ang nagkalap daw ng mga pirma di umano. 215 ang pumirma na mga congressman at congresswoman. I-post ko mamaya sa Facebook yung mga pumirma. At i-check ninyo kung nandyan ba yung mga congressman ninyo sa inyong mga lugar. No? Kasi sa syudad, sa isang city, ilang congressman yung nandyan. Kasi distrito-distrito yan eh. No? Alam niyo guys, ang Congress at saka Senate, hindi yan sila pareho. Hindi sila pareho ng yung karami ng bumoto. Kasi ang Congress, distrito lang yan. Ang bumoto dyan, ilang thousand lang yan, 100,000, 200,000. Pero ang senators, milyon. Ilang milyon ang bumoto dyan. Alam ba ninyo ilang boto nakuha ni Robin Padilla? 22 million ba yun? Siya ang number 1 senador eh. 22 million yata yung nakuha ni Robin Padilla. Ganon karami ang bumoto sa mga senators. Milyon. Compare mo dyan sa mga congressman na kung umasta akala mo sinong mga Panginoon. So ngayon, makita natin etong impeachment na ito, kung ano ba talaga ang kahinanatnan nito. No? Kasi may bagong mga senators. Pag sa June pa ito matrabaho, merong mga bagong senador na mahalal na. No? Yung iba dyan, re-electionist. At maraming bago. No? May maraming bago na papasok dyan. At I hope na ang karamihan manalo ay galing sa PDP laban. No? Galing sa line-up ni Tatay Digong. Pero kahit yung 23 lang ngayon, yung nandyan, 16 votes ang kailangan nila eh. 16 votes ang kailangan nila para ma-impeach Inday Sara diyan sa Senado. No? Marami namang kaalyado ang si Inday Sara diyan. At saka yung mga senador, kailangan nila ang boto ng buong Pilipinas. Kailangan nila ang boto ng Mindanao, kailangan nila ang boto ng Visayas. Kasi mga senador sila eh. Hindi katulad ng Congress, doon lang sa distrito nila, kailangan lang boto. Hindi nila kailangan ng buong Pilipinas, buong mundo. Senator, kailangan nila buong mundo. Kasi pati mga OFW, buboto sa kanila. Ganon ang kaibahan ng Congress at saka Senado sa pagboto. Ang party list, yun,
kailangan nyo ng buong mundo magboto, kasama na ang OFW, buboto din ng party list. Oh. Di ba? Ganon. So guys, eto mga senador, lalo na ngayon eleksyon, parang hindi pa nila patulan itong impeachment na ito. Kasi nga, busy sila sa pangampanya at unahin talaga nila yon. Paano sila manalo kung mabisi sila dyan sa pag-ano dyan? Kasi ang dami pa palang trabahuin dyan. At saka wala pa daw ano yun, sabi ni Villanueva. Marami pang gagawin. Marami pang panahon pala magugol dyan. Oh. Hindi naman yung katulad dun sa Congress na bigla-bigla na lang nandyan na. Hindi na dumaan sa kung ano-ano. Ganon. Ganon pala sa Senado. So, pwede rin si Inday Sara mag-resign. O, pero, nako, malaking gulo yan. Pag mag-resign si Inday Sara, malaking gulo. At ito, kasama pumirma ang asawa at ang anak ni Rapi Tulfo. So, matik na yan. Yan si Rapi Tulfo, pipirma yan sa impeachment. Tandaan ninyo guys, yan, isa yan sa pipirma si Rapi Tulfo kasi yung anak niya pumirma eh. Yung congressman. Kasama yan. Kaya, yan si Tulfo, wag ninyo nang ibuto yan susunod. Ewan ko, asan na yung, basta, di na ako masalita. Doon sa yung mga numero, PCSO ba yan? Yung maraming nananalo. Di ba? So yan, abangan natin guys. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Dahil maraming mangyayari talaga. No? Kasi yung bycam, giano na ng korte yan. Ipa-explain na yung mga salarin dyan. At sa PhilHealth, bangkaruta na pala ang PhilHealth. Sabi ni Bongbong Marcos, maraming pera ang PhilHealth, pero wala na pala, bangkaruta na. Tapos di zero budget pa. Ano ito? Wala na talaga tayong mga Pilipino, wala talaga silang concern sa mga Pilipino. Kasi sila, kahit magkasakit sila, marami silang pera, pero tandaan ninyo, yung pera nyo, maubos lang yung pa-hospital ninyo, mamatay pa rin kayo. Mauubos lang din yung kayamanan ninyo, mamatay pa rin kayo. Hindi pa rin kayo gagaling. Tapos ganyanin ninyo ang mga Pilipino. Yun lang yung makakatulong. Bakit ba kasi ano nila yan? Dahil ba ay ano yan? Sa mga dilawan yan eh. Ang PhilHealth. Panahon yan ng dilawan. Dilawan ang nag-ano. Hindi ko kung si Cory Aquino ang nag-ano diyang PhilHealth o si Noynoy Aquino. Panahon ng mga Aquino yan, yung PhilHealth. Tulong nila sa mga mahihirap. Pati yung purpose. Sa kanila yan. Kinontinue lang yan sa mga nagsunod na mga presidente. Kasi na makakatulong sa mga Pilipino. Pero ngayon, panahon ni Bongbong Marcos, hindi na niya binigyan ng budget. Ano ba yan? Diyos ko po. Malaking tulong na sana yan sa yung mga matatanda, yung mga senior citizen, na walang pangpagamot. Yung mga hospital pa naman ngayon, pag wala ka talagang pang-down, hindi ka talaga nila anuhin. Daming problema sa Pilipinas. Abangan natin guys, anong mangyayari. Ito, tandaan ninyo yung mga nagpirma, 215 yan sila. I-post ko maya sa Facebook. Para i-check ninyo, baka nandyan yung mga congressman ninyo. Tandaan ninyo yung mga pangalan ng congressman ninyo sa mga lugar ninyo. Baka kasama dyan sa pumirma. Pero siguro ang karamihan pumirma dyan, Luzon. Karamihan ng mga congressman nasa Luzon.
Kasi taga Davao walang pipirma dyan. Siguro si Kwan, Nograles. I-check ko pa mamaya kung kasama si Nograles nagpirma. So hanggang dito na lang muna guys. Abang-abang lang tayo sa mga susunod pang mga mangyayari dito sa sitwasyon ng ating Vice Presidente. Wala pang komento si Tatay Diggs dito. Pero alam naman natin ito. Expected na natin ito. Hinahanap nga natin kung asan na yung impeachment eh. Kasi nga, natutulog yung impeachment ng sobra isang buwan. Magdalawang buwan yan eh. Kung hindi nagrally sila Trillanes, hindi pa sila kilos. Nagrally si Trillanes. Ay ayun. Nila. Di ba? Rally lang palang inantay nila eh. Inantay lang nila mag-rally si Trillanes. So, yun guys. Abang-abang tayo. Huwag natin pabayaan ang ating Vice Presidente. Lalo na kayo dyan sa Pilipinas. Kung ano ang mga nila, kung merong mga kilos, kung ano yung para pagsuporta kay Vice President Sara, punta kayo kung meron. Siguro meron yan. Hindi natin alam. Ang Iglesia ni Cristo. Baka merong pangalawang may pangalawang rally. Hindi lang natin alam. So, hanggang dito na lang muna. Abang-abang lang tayo sa mga susunod na mga update. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless you all.